Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Philippine at US Special Forces nagsagawa ng vessel defensive tactics para sa pagsalakay ng China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nagsanay ang Special Forces ng Philippine Coast Guard kasama ang US Special Operations Task Force kung paano tutugunan ang non-compliant vessels, bilang parte ng Small Vessel Defensive Tactics Course sa Palawan sa loob ng halos 3 linggo. Maliban dito, nagsagawa din ng Coast Guard District Palawan at substations nito ng tactical exercises, para mapahusay pa ang kooperasyon at best practices para sa epektibong engagement mula ika-1 ng Oktubre hanggang 18 sa Puerto Princesa City, ang Palawan kung saan isinagawa ang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at US ay isang island province na gateway patungo sa West Philippine Sea, na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, at narito po ang video ng pagsasanay ng US Special Forces at PCG, panoorin po ninyo. Nauna na ring namataan na umaaligid sa mga nakalipas na buwan ang mga barko ng China malapit sa may Palawan, kabilang ang tinaguriang monster ship ng China na naobserbahan malapit sa El Nido, Palawan noong June 25, at ang Chinese Survey and Research Vessel na ineskorte ng 6 na Maritime Militia Vessel na namataan naman malapit sa Palawan noong ika-23 ng Setyembre. Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na patuloy na igigiit ng Pilipinas ang sovereign rights nito sa West Philippine Sea. We face a new battlefield. Our enemy is no longer a foreign invader, but the threats to our territorial integrity, the undermining of international laws, and the growing tensions in the Philippine Sea. As Speaker of the House of Representatives, I am proud to stand with our government in upholding a rules-based international order, particularly in our maritime domain. We continue to advocate for the peaceful resolution of disputes, guided by the principles enshrined in the United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS. We honor the legacy of our veterans by ensuring that our nation's sovereignty is respected, especially in the West Philippine Sea. And just as our forefathers fought side by side with allies in the past, today we strengthen our alliances with like-minded nations to defend the principles of freedom and democracy. This is a new war, a war for peace, stability, and the preservation of our way of life. We are committed to protecting our sovereign rights, ensuring the future generations will live in a free and secure Philippines. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa teritoryo. Ito ay laban din para sa ating karapatan, para sa kapayapaan, at para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pagtitiyak sa isinagawang ribbon-cutting rights para sa War of Our Fathers, a Brotherhood of Heroes, isang exhibit ng Philippine Veterans Bank na inialay sa mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig noong linggo na may kaugnayan sa pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng Leyte Landings,
na ginanap sa Leyte Convention Complex sa Palo, Leyte. Ayon sa lider ng Kamara, ang giyera na nilabanan ng mga Pilipino may 80 taon na ang nakakaraan ay iba sa laban na kinakaharap ng mga Pilipino ngayon. Ayon kay Speaker Romualdez, ipinagmamalaki nito na manindigan kasama ng gobyerno sa pagtaguyod ng rules-based international order, partikular sa maritime domain ng bansa. Iginiit ng lider ng Kamara na ang pagdepensa ng karapatang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa ay isang paglaban sa kinabukasan ng mga Pilipino. Nanawagan si Speaker Romualdez sa mga Pilipino na humugot ng tapang sa mga Pilipino na nakipaglaban noong digmaan. Sa pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng Leyte Landing, sinabi ni Speaker Romualdez na ang okasyon ay hindi lamang isang paggunita sa kasaysayan kundi isang paninindigan sa prinsipyo ng kapayapaan, kalayaan, at soberanya. Ayon kay Speaker Romualdez, ang Leyte Landings ay isang paggunita sa yugto na nagpabago sa kasaysayan ng bansa patungo sa pagkakaroon nito ng kalayaan. Ang Pilipinas ang nag-iisang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na aktibong tumutuligsa sa ilegal, mapilit, agresibo, at mapanlinlang na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa opisyal ng Philippine Coast Guard, sinabi ito ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, bilang tugon sa isang opinyon na inilatag ng Global Times na isang Chinese state media, at sinabing ang Pilipinas ay ang tanging miyembro ng ASEAN na sadyang nagpadala sa manipulasyon ng Amerika. Tinukoy ni Tariela na ang video evidence ng PCG sa pagsalakay ng China ay nagpakita na walang ebidensya ng mga barko ng US sa West Philippine Sea. Mariing kinundina ng Solid North Party list si Vice President Sara Duterte, matapos niyang pagbantaan na huhukayin ang labi ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Diretso yan magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Nagdulot ito ng matinding galit sa Ilocos Region, kung saan si Marcos Sr. ay tinitingalang bayani at simbolo ng pagkakaisa. Binigyang diin ng grupo na ang pamana ni Marcos Sr. ay patuloy na ipinagmamalaki sa rehiyon, lalo na sa Ilocos, kung saan kinikilala ang kanyang ambag sa pag-unlad ng bansa at lokal na pamahalaan. Ayon pa sa Solid North Party list, ang banta ni Duterte ay hindi lamang isang atake pang politikal kundi isang paglapastangan sa kulturang Pilipino na lubos na gumagalang sa mga yumaong mahal sa buhay. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.